Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 1 hour ago. Sabi, re-elected Manila Representative Benny Abante idiniklarang panalo sa bilang Pilipino 2025. O yung election nung di ba natalo siya kay Representative Joel basta Oy pala, Joel Oy. So, inamin naman siyang natalo. Wala na siyang naghanda na siya, nag-goodbye na nga siya sa Nag-goodbye na siya, nagpaalam na siya sa kamara. Bakit ngayon biglang nanalo? So ito, idiniklara ng COMELEC na panalo si Manila 6th District Representative Bienvenido B. Abante na wagi sa botohan nitong Mayo. Pinawalang bisa kasi ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kalaban niyang si Luis Chua Uy. Pwede pang iapila ni Uy ang desisyon. So, Certificate of Candidacy na pawalang bisa. Magbasa lang tayo mga comments. Diba? Bago lang yung Certificate of Registration ng Duterte Party List. Nakansela. Ibig sabihin, wala na talagang pag-asa ang Duterte Youth Party List na uupo sa Kamara. Sayang. 3 kongresista sana yan na susuporta sa Duterte. Kaya lang, hindi na maintindihan ang nangyayari. Ito, comment, Lens Jupano, binoang nagyod kaayo ning COMELEC. Gwendolyn Canaon, Garcia Hamats, Edison Patiliano, as per Rapi Tulfo, sa magkanong dahilan? Dodong Guapa, hay nako, Pilipinas. Onin Labaw, yung ana ba naman niya, Speaker House. Rose Villela, wana lang unta mag-eleksyon, butikaw-kaw na lang unta, maoraman gyapon ambot nimo Garcia, kanos apaman ka mapadlong. Diza Canillo, wala na lang untaw nag-eleksyon. Huwag na lang sanang nag-eleksyon. Yung sinasabi. JRMG. Democracy is dying. Appointment is the key. Nagbotohan pa. Onin Labaw. Dapat in-appoint na lang ni BBM. Bakit nagbotohan pa? James Oliveros. George Garcia Intamba on the moves. Galing. Guardante Janlin, only in the Philippines, kuyawan mo tanan, mga pulpul. So, lahat dito, mga negative comments. May cooking show na naman. What's happening, COMELEC? It's more fun in the Philippines. Okay. So, may post din si, may post din si, sino ba yung nag-post? Punta tayo sa isang post. Si Joey Di Bibre, tungkol nito. Okay, sabi ni Joey Di Bibre, yes, Benny Abante said, Joel Chua Uy will be disqualified. How? Only Satan knows. Expect the evangelical Abante to go back to his ways. Ito, Commission on Elections na document, sinamarize as petitions in relation to 2025 national local election. So, sinamarize dito yung mga na-disqualified. Docket number, so-and-so, name of respondent, Duterte Youth Party List. So, ang ruling, petition for registration as sectoral organization under the party list system of representation is cancelled. COMELEC 2nd Division. So, hindi qualified as sectoral organization ang Duterte Youth Party List. So, I don't know. Anong rason? Kasi matagal na itong Duterte Youth Party List. 2016, correct me if I'm wrong. Nandyan na.
sumali na sa election 2016, nanalo na siya. Itong ano, so 2016, 2019, 2022, 2025 nanalo pa rin. Number 2 siya with 2.4 million votes. Bakit ngayon lang kinansel ang kanyang registration? Only in the Philippines talaga. Tapos ito naman kay Luis Joey Chualoy, respondent is considered a non-candidate and his COC void and veto proclamation of respondents is annulled. Bienvenido Benny Abante is declared as the duly elected member House of Representatives 6 District City of Manila, COMELEC 2nd Division. So, umarangkad ang COMELEC. Wala tayong magawa kung yan ang desisyon nila. Although, pwede pang mag-appeal ang Duterte Youth Party List at si Joel Oy. Pwede pang mag-appeal. Mag-appeal sila sa NBank dahil 2nd Division lang Kaya lang, anong asahan natin sa NBank? Palagay ko, wala na. Tuloy-tuloy na yan. Yung pagkapanalo ni Congressman Abante, tuloy-tuloy na yan. I don't know, sa Cebu, dahil may protest si Governor Garcia. Huwag tayong magtaka, baka biglang i-declared na annulled din yung proclamation ni Governor Bambari Quatro. Kasi nakakagulat ang pangyayari. Basta ayun, si Joel Uy in-endorse ni BP Sara, nanalo. Ngayon, si Bakna, Duterte Youth Party List, yan, in-endorse din ni PRRD, in-endorse ni BP Sara. Ngayon, ligwak na. So, anyway, sabi nga ni Tatay Digong, may hangganan ang lahat. There will always be a time of reckoning. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at saka Arabica coffee. So panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood. Karon na anak ko sa saging lakatan ni Manang Ilma ug mga dagko na gyud. Og ako silang bisitahon. Maayong udto. Maayong udto po. O nag-aabono sila. Yan ni pag-abuno kay para karang pag-ulan mo kuyanap siya ba. Oo. Para nga dali matunaw. Oo. Muna ni ang saging lakatan ilang Abunan dayon kay para steady ang abono. abuno sa yaon. So pila di ni ka punuan ang inyong saging lakatan? 140 ni tanan. 140. Oo. Sige. Lakatan. Nanom pagid kog kape kay para mayong pagkuan sa kuan ba. Ang kape sa mas sa lakatan mahal ang kape. Mahal ang kape kaysa lakatan. Oh, dali ra pud ta maka-harvest. Dali ra pud ta maka-harvest. Oh. Torsi ra man kabulan ang kape. 14 mantra. Oh, 14 ka bulan. harvest na ta. Marbis na ta. So mao na pud ni ang tanom ilang Manang Ilma nga kape. So makita nato nindot gyud ang seedling nga kape nga ilang gitanom. Og dali ra pud mamunga. Sa naghatag o nagsuporta sa pagtanom sa lakatan o salamat po sa pagsuporta sa pagtanom sa kape nga nakatanom gyud mi kaya mo na mong ipangandoy nga makatanom mig kape.
salamat po sa Ginoo nga gi tagaan mi niya higayon nga maayo ang panahon. Salamat po sa tanaw sa YouTube nga padayon ni ang amo ang tinanom nga suportaan ni mura daghang Salamat.